sino man yung mga binabanggit nilang mga tao nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte tsaka si Vance Carpio. Sila po yung mga nagbabanggit nun. To us, ang mga dumadating na container, nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So How would you identify who the owner really is? Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents is presumed to be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner. Marami pa pong korporasyon ang nanganganib na makansila ang lisensya at rehistro sa parehong modus at kaugnayan kina Michael Yang, Eddie Yang, Lin Wei Xiong, or Mr. Alan Lim. Bunsod na mga ito, isa pang panukala ang ngayon ay dinidinig ng kapulungang ito, ang total ban sa lahat ng klase ng pogo. Napakarami na pong nakita at nadiskubre ang Quadcom. Kaya naman po hanggang ngayon ay pilit pa rin sinisiraan ng mga bayarang trolls or narco-vloggers at kritiko na wala namang naintindihan sa usapin o sadyang ayaw umintindi na madali namang maintindihang pinag-uusapan. Marami pa pong lalabas na katotohanan. Tumutok lamang po kayo. Wala pong sinisino o sisinuhin ang Quadcom. There will be no sacred cows. We will leave no stone unturned in search of the truth, justice, and accountability. Numerous bills have been filed and will be filed in the days to come to address the loopholes we discovered and the lapses that we need to fill. Dahil sa inyong kooperasyon, suporta, paniniwala at pagtitiwala, ang Quadcom ay matagumpay na humaharap sa lahat ng pagsubok upang mabatid ang katotohanan at mabigyan ng katarungan at kasagutan ang ating mga hinaing tungo sa tunay na kapayapaan. Nagpapasalamat kaming muli sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maraming salamat po. The next to deliver his opening remarks is Chairman of the Committee on Human Rights. Chairman Benny Abante, you are recognized. Magandang umaga po sa ating senior Deputy Speaker, sa ating mga co-chair, sa ating mga colleagues at ang may inimbitahan nating mga resource speakers ngayong umaga at sa taong bayan na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12, ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat is like an open sepulcher. With their tongues, they have used deceit. The poison of the asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known.
kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. O ito ngayon ha, ang aking mensahe, tatlo lang eh. Ano yon? Galit, respeto, pagmamahal. Bakit may Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchanged hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicates. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata? Ang sabi na isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo. Hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver? Na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung pa ay collateral damage. Pagmamahal pa sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagmamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa pogo
o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa ilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nakikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the house and wife of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pagpropose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong binigay sa akin. Thank you, Congressman Benny Abante. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming salamat po. Puso mo, brother. Ang Joint Committee ay nakapagsagawa ng kabuuang 12 marathon na public hearings na nagsimula noong August 16, 2024. At ilan dito ay tumagal ng 12 hanggang 14 na oras. Bagamat dito ang pag-uusapan natin sa araw na to, hindi po itong POGO, ay ninais ng inyong lingkod na briefly ay mag-report po sa ating pong mga kababayan. Maikli lamang po ito, hindi naman po ito masyadong mahaba. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung mga ilang mahalagang natuklasan kaugnay ng mga kriminal at illegal na aktibidad ng Philippine offshore gaming operators o yung tinatawag po nating POGO. Una dito, yung paglaganap ng POGO matapos ang paglabas ng Executive Order number 13. Sa simula, natamasa ng bansa ang ilang benepisyo pang-ekonomiya. Marami tayo nakuhang pera sa POGO tulad ng mga benepisyo na kukuha natin. Subalit, yung mga lokal na trabaho, saka yung kita mula sa upan ng lupa at pasilidad, yun po yung ating mga nakukuha. Kaya pa man, naging malinaw na ang negatibong epekto sa lipunan ay higit na mabigat kaysa sa mga benepisyong ito. Kaugnay ng paglabas ng EO number 74 na inisyo ng ating pong presidente na nagbabawal sa lahat ng POGOs, internet gaming licenses at iba pang serbisyong kaugnay ng offshore gaming. Isinulong namin kasama ang aking mga kapwa mambabatas ang House Bill number 109
87 o ang panukalang Anti-Offshore Gaming Operations Act na naaprubahan na at malapit ng iulat ng Committee on Games and Amusement. Natuklasan din natin yung pagkakasangkot sa kriminal at illegal na aktibidades sa loob ng POGO premises. Sa mga operasyon ng mga otoridad laban sa maraming illegal na POGOs, nadiskubre ang lawak ng mga kriminal na aktibidad gaya ng human trafficking, cybercrimes, tulad ng love scams at loan scams, money laundering at iba pang krimen gaya ng kidnapping, prostitution, torture at murder. Ang mga operasyong ito ay nagresulta sa pagkakaligtas ng libo-libong mga Pilipino at dayuhan. Ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, nakilala na ating pinakamalalang POGO hub sa bansa ay pinatatakbo ng dating Chinese police officer ng China, si Duaren Wu, na ilang beses po nating inibitahan subalit wala na, nakatakas na po. Kasama ang kanyang inaanak na si Cassandra Casiliong. Sila ang nagpasilita ng mga sublease contract sa pag-kita ng Whirlwind Corporation at Lucky South 99. At nalaman din natin na naging pugad ang POGO ng mga kriminal na wanted sa iba't ibang bansa na nagdulot ng panganib sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Kung maalala niyo si Wang Xiyang, ang big boss ng Hongsheng Gaming Technology, ng Sun Yuan Technology sa Banban Tarlac, ay isang pugante sa China. At kasosyo ni Gu Waping na kilala rin bilang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Ang iba pang mga Chinese nationals na nakasangkot gaya nila Xiang Ruijin at Lin Baoying, nahatulan to ng guilty sa isang kaso ng money laundering na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar sa Singapore. Naalaman din natin ang paggamit ng mga peking dokumento ng ilang mga Chinese nationals na konektado sa POGO. Ang mga tulad nila Gu Wangping, Xiang Mier, nakilala rin natin si Sheila Go, at si Hong Jing-sing, nakilala naman natin bilang Tony Yang, ay gumagamit ng peking dokumento upang patunayan na sila ay mga Filipino citizens. Bukod dito, ginagawa rin dami ng ilang Chinese nationals ang ating mga kababayan upang gawing lehitimo ang operasyon ng POGOs. Ang ilang Filipino incorporators ng POGO companies gaya nila Ronelyn Paterna, Stephanie Mascareñas, Julian Linsangan III, Edwin Ang, Marion Ryan Chua ay naharap na sa mga kasong kriminal dahil sa iligal na gawain ng POGOs. Ang pagkakasangkot ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Atty. Herminio Harry Roque Jr. sa operasyon ng POGO, sa pagdinig mismo ng chairman ng PAGCOR, ang nagpatunay na sinamahan ni Atty. Roque si Cassandra Ong sa isang meeting upang talakayin ang lisensya ng PAGCOR at ang utang ng Lucky South 99. Si Atty. Roque at ang kanyang asawa ang nagmamay-ari ng Biancham Holdings and Trading Corporation na nagmamay-ari rin naman ng 99% ng shares ng PH2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated o PH2. Ang PH2 ang nagmamay-ari ng Pinewoods Village sa Tuba, Benguet na inuupahan ng Chinese fugitive na si Sun Liming na naaresto ng PAOK at BI agents kasama ni Wang Keping, isa pang Chinese fugitive. May iba pang mahalagang natuklasan ang Quadcom na ito na nakapaloob sa progress report ng Quadcom na iaharap sa plenaryo sa susunod na linggo. Kaugnay nito, inirekomenda natin ang mga sumusunod. Paigtingin ng mga local government units, ng ating mga mayors, ng ating mga governors, ang kampanya laban sa guerrilla POGOs sa kanilang nasasakupan.
bigyan ng Department of Labor and Employment na sapat na suporta ang 40,000 Pilipinong manggagawa ng Pogos na nawalan ng trabaho upang makahanap ng alternatibo. I-fast track ng Bureau of Immigration ang deportasyon sa mga dayuhang manggagawa ng Pogos. Higpitan ng mga regulatory agencies ang pagmamonitor sa mga service providers ng illegal na Pogos upang matiyak ang tuluyang pagpuksa sa offshore gaming operations sa bansa. Magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng verifikasyon para sa mga dayuhang manggagawa at employer. Magtatag ng global network para sa real-time information exchange laban sa human trafficking. 3 araw na lang po mga kababayan ang sesyon ng kongresong ito. At muli tayong babalik sa Enero. Ang Quadcom na ito ay nagnanais ng wakasan ang ilang mga issues na ating nabigyan ng kaukulang mga solusyon sa pamamagitan ng mga ilang inihaing panukalang batas. Ngunit kailangan po nating subaybayan ang masamang epekto ng Pogo sa ating lipunan. Garantisado, garantisado. Ang takbo ng mga remnants ng Pogo ay sa BPO, sa mga barangay, sa maliliit na lugar, sa malalayong lugar, basta't may internet na maaari silang mag-operate secretly. Yung mga Chinoy na na-deport na ng ating gobyerno at patuloy na i-deport pa ay masosolusyonan na natin. Subalit ang nakikita nating problema ay kapwa nating Pilipino na natuto na mula sa mga banyaga paano mag-operate ng Pogo. It is my hope that these findings and recommendations would do justice to the countless hours of hard work rendered by my fellow lawmakers and the invaluable contributions and testimonies made by our resource persons. Sa inyong lahat, maraming po salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you, Chairman Dan Fernandez. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Accounts, Congressman Joseph Caraps Paduano. You are recognized. Thank you, Chairman. Nothing from my end, Mr. Chairman, and I will just yield my slot and time to Senior Deputy Speaker Don Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Chairman Caraps. You seem not to be feeling well today, so probably there will be no contempt orders. Meron. So, in place of the time of Congressman Caraps Paduano, he yielded his time for our Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales to deliver his opening remarks. You are now recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang araw sa ating lahat at mga nandito sa lahat ng ating mga kababayang nanonood ngayon ng Quad Committee sa TV at iba't ibang social media platforms. Noong tumayo ako sa plenaryo upang imungkahi ang pagbuo ng Quad Committee na ito o mas popular na ngayon bilang Quadcom, na ay naging basihan ko ang una, yung drug bust sa bayan din ng Mexico, Pampanga, kung saan nasabat ang humigit kumulang 560 kilos na shabu na nagkakahalagang humigit kumulang ng 3.6 billion pesos. Pangalawa, ang pagkakadiskubre ng mga illegal na Pogo, particular sa bayan ng Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, at ang mga extrajudicial killings na resulta ng illegal na Pogo at dangerous drugs. Maraming salamat sa aking mga kasamahan sa Kongreso, lalong-lalo na kay Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez sa pagbuo ng Quadcom, ganun din kina Senior Chairman of the Quadcom Committee and Concurrent Dangerous Drugs Committee Chairman Robert A. Barbers, Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Beni Abante,
Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Caraps Paduano, Quadcom Senior Vice Chairman Romeo Acop, at sa aking katuwang as Deputy Speaker David J.J. Suarez sa kanilang matagumpay na pamumuno at pakdakbo ng Quadcom. Pinupuri ko din ang aming mga kasamahan dito sa Kongreso ng Mambabatas na kasama na naglamay at nagpupuyat bawat hearing hanggang madaling araw. Lubos din po akong nagpapasalamat sa ating mga resource person na pumunta. Ang mga material, information na galing sa inyo ay naging makabuluhang basihan sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas. Sa ating mga masisipag at hardworking na secretariat at mga congressional staff na kinabibilangan ng ating mga COMSEC Art, si Katuring kasama ng iba pang mga COMSEC, si Sec Flor, Feli at Francis, sa mga media personnel na nag-cover, your efforts are truly appreciated. Maraming salamat po. At dahil sa inyo, mga congressmen at resource persons, ay nabuo ang mga House bills na ito. Una, House Bill number 10986, classifying EJK as in-use crime. Number 2, House Bill number 10987, the Anti-Offshore Gaming Operations Act. Number 3, the House Bill number 10998, the Espionage Law of 2024. Number 4, the House Bill number 11043, the Civil Forfeiture Act. And number 5, the House Bill number 11117, the Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law. Before we conclude for the year, we will also finalize our progress report, which will be submitted to the plenary before the Christmas break. This report will summarize our findings, provide actionable recommendation, and outline the next steps to tackle these critical issues. It will also include accountability measures for officials involved in related anomalies. Today, we only end the inquiry for the year, but we are already preparing for next year in January. We will continue this work with even greater focus and determination. I hope this series of Quad Committee meetings reinforce why we are here to seek the truth, protect our people, and ensure a better future for every Filipino. Sa milyong-milyong mga Pilipinong sumubaybay at sa Quadcom and Chill na nanood, ang mga pagdinig ng committee ito ay ang trabaho ng Quadcom ninyo. Tunay na may Diyos po. Salamat at minulat niya ang ating mga mata upang makita at mapipigilan ang mga masasamang nangyayari sa ating bansa. As said in Isaiah 41, chapter 41, verse 10, and I quote, "So do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Unquote. Dakal pong salamat. Dong Gonzales po, kinatawan ng 3 distrito ng Pampanga mula sa 19th Congress. Dakal pong salamat. Thank you to our Senior Deputy Speaker for that very touching opening remarks. So yes, Congressman Fernandez. Before we proceed to the next item of our agenda, which is the admin matters, can we somehow show muna po yung isang video presentation? Mr. Chair. This is regarding Chair. the... Can I be recognized, Mr. Chair? Yes, we will recognize you Before the after video? the gentleman, the chairman of Okay, the... thank you. May I ask what is this video ito pong, about? Mr. Chairman, ito pong video presentation ay parang pinagkalap-kalap po nating mga issues that we wanted to show to the members sa 12 or 14 po ating mga public hearings natin, committee hearings natin.
ay siguro marapat lamang po na makita natin sa isang video na hindi naman po siya ganun kahaba. O sige po. Okay, so we will allow Can that. we, somebody texted me the documents, but since that we're going to discuss it in a later part of this hearing, gusto ko po sanang i-submit lang kay Chairman Paduano. Okay, thank you, Congressman. Please proceed, Congressman Paduano. Thank you, Congressman Chairman. Fernandez. Next in line is the excuse letter of Mr. Benny Antiporda, since he's now in Taiwan and will be back tomorrow. Mr. Chairman, with this excuse of Mr. Benny Antiporda, may we request the Bureau of Immigration to submit to this committee the proof that indeed today Mr. Benny Antiporda is in Taiwan, his travel records, and he's coming back tomorrow, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman, for the BID. Okay, BID, please take note of the request of Congressman Paduano. Next in line is the excuse letter from Colonel Marvin Marcos. He's asking to be excused because of the wedding anniversary and he's now on leave. DPRM, is Colonel Marvin Marcos is on leave. Please submit to this committee the official document that will prove that indeed Colonel Marvin Marcos is on leave. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we will check our records and we will submit the same, Mr. Chair. Thank you. Your Honor. Now, next is a letter coming from, Mrs. Letter, once again, coming from Attorney Manscarpio. And he take note of a case filed against Jimmy Govan. With this, Mr. Chairman, it's a lengthy discussion with regards to this. And for interest of time, I move to defer this discussion on that letter of Attorney Manscarpio in the later part of this hearing, Mr. Chairman. So move. Okay, there is a request to defer discussion on the excuse letter sent to us by Attorney Manscarpio, and there seems to be no objection from our members. We will defer discussion on this the said subject matter. Next, Mr. Chairman, is the letter excuse of Mr. Antonio Reyes, Municipal Assessor of Mexico, Pampanga. He has a meeting set with the Ombudsman today, prior meeting. So this, Mr. Chairman, I move that we require Antonio Reyes to submit to this committee proof that indeed he has a meeting with the Ombudsman, Mr. Chairman. Bakit parang napakabigat, no? Napakatindi ng impluwensya ni Jojo Bagod sa Bureau of Customs? Ay, explain ka nga ito. Hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ayun nga, nagkataon kilala niya ito yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So marami siyang kilala mga may impluwensyang tao. Kaya yan siguro kaya malakas din ang impluwensya niya sa Bureau of Customs. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Bagod? Opo. Nung simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi niya kaya. So, ini-refer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group. Yun po. Yun po yung storya nung kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Naning? Yung tinatawag mong Tita Naning na pinakilala ni Jojo Bagod? Ayun po, siya po, pinag-meet niya kami. Hindi ko na po maalala kung saang mall yun eh. Pero, ayun, mabilis lang naman yung meeting namin. Pinakilala lang niya sa akin yung mga taong yun nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka na makapagtansak sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw i-meet si Paulo Duterte. At may text po ako niyan eh. Ano po yan? Sinubmit ko po yan sa dati pa noon pa sa Senate investigation. Tsaka dito rin po sa Congress.
So yun po yung ebidensya ko, kay Tita Nani. Ayun po, lumipad po ako ng Davao noon dahil sa utos nila. At ibinigay ko yung pera kay Small Abellera. Sinundo muna ako ni Jack. Siya yung wala naman kaming doon sa sakyan. Sinundo kami Sandali ni lang, Jack. Mark. Dito muna tayo kay Tita Naning. Paano ka napaniwala ni Tita Naning na member nga siya ng Davao Group? Alay mo, sabi-sabi lang niya yun. Opo, kasi po si Jojo Bakut, yun lang yung dahilan kaya ako naniwala sa kanila eh. Dahil si Jojo Bakut, matagal na rin namin kilala yan eh. So, hindi ko iniisip na baka niloloko lang nila ako. So, yun lang po yung naging basihan ko. Dahil si Jojo Bakut po yung nagsabi. Anong prebang ibinigay sa iyo ni Tita Naning na para masabi nga na talagang legit siya na member nga ng Davao Group? Ang pinaka-puweba lang po na maibibigay ko sa inyo is lahat ng transactions ko is naging green lane siya. Lahat po ng dokumento ko, pagka kinumpara nyo, puro pare-parehas. Puro 40,000 yung tax niya. So, kahit sino, pagka nakita yun, i-hold nila yun kasi bakit pare-parehas. So, yun lang po ang mabibigay kong pweba sa inyo na kung totoo ba si Tita Nani, yung Davao Group. Dahil tingin ko, walang basbas sa taas, hindi mangyayari yun eh. Hindi makakalabas yung ganong karaming container ng ganong kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Tita Naning, bumilis at gumaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa Bureau of Customs? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Kindly wrap up, Congressman Kong. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to na lang sa magsusunod na mag-interpolate. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Konghun. The next to interpolate is Mr. Chair. Congressman Mr. Chair. Keith Flores. Yes, Congressman, Very just quick. before Congressman Flores. Very quick with the indulgence of the Honorable Flores. This is for the Bureau of Customs. Sabi po kanina ni Mark Taguba, consignee for hire. Ito po ba, for the understanding of the Filipino people, legal, allowed, consignee for hire? Can we hear from Customs? Your Honor, Mr. Chair, good afternoon. That is not allowed by the Bureau of Customs, Your Honor. Precisely, but it has been the white practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, ito po ba ay alam nyo for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire? Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs, wherein the importers who would like to be accredited will submit the requirements of the Bureau of Customs, and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation. And based on that, it will either grant or deny the accreditation of an importer. That brings me to the next question. Sir, how do you distinguish consignee, importer, owner? Your Honor, there is a regulation defining that, Your Honor. I'll just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to Before we interject anything, because Congressman Paduano is still discussing some of the admin matters, and after this, we will proceed with the... Meron kaming broker, meron akong consignee. Yun po, kung ano yung, mag-i-inquire sila sa akin, kung ano yung duties and taxes all in nung isang container. Tatanungin ko sa broker ko, tapos babalik ko sa kanila kung magkano yung all in.
Ano yung mga shipment na ipinapasok mo rito? Mga general merchandise po eh. Yan po, mga katulad po niyan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po. Mga regular shipment lang. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, pati sa terminal handling, meron bang nakukuha kada container yung mga taga Bureau of Customs at umaabot ba ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Hindi ko na po alam yung breakdown eh. Pero yan po eh, may iba-iba po kasi bawat departamento. Sino nag-impose ng TARA system na ito sa mga taga Bureau of Customs? Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa TARA system? Nakinabang, siyempre lahat po sila, yung sa, ano po, yan, mga taga Bureau of Customs po, lahat po sila na binibigyan ng TARA. Nakinabang po silang lahat. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Hindi ko na, ang all-in ko po kasi 170,000 po eh. So, pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes tsaka shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko tsaka dokumento ko, masasagot ko po yan. Nakakailan ka kada isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000? Umabot po ng 100 po kada isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Yan po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Iba-iba po. So, meron, katulad nga po, nabanggit ko po, sa Davao Group, isa po yan. Sa mga taga Bureau of Customs din po. So, yan po, mga nagre-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pag hindi ka nagbigay ng TARA, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan, dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin ng TARA para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po one way or the other sa TARA system. So nagbibigay ka para hindi ka ma-harass, tama ba? Ayon sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ano bang description mo ng pag-haras sa'yo ng mga taga-Bureau of Customs? Yun po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Bigyan ko rin po kayo ng isang example. No? Kunwari po, meron po kayong parating. No? So, yung binili nyo pong sapatos, sabihin natin, mga nasa 3,000 po. Isang buong container lang. Yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siyang 3,000. So, dadating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niyan. 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun o pupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka, i-hold yung container, sa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapagnegosyo ka. So, nasabi ko po yan na tingin ko po, lahat mo ng shipment,
dumadaan po talaga sa TARA system, one way or the other. Sino-sino yung mga nangahara sa'yo? Pag hindi ka nagbigay ng tara sa customer. Ayan po, isa po dyan yung Comsen. Ayan po. Kasi sila yung may pinakamalakas na sila lang yung time na yun talagang alos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, tataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso namin. Mark, ilang taon ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganitong klaseng trabaho? 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipag-transact sa Davao Group? Ayun po, tulad na sinabi ko, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yun. So, ang ginawa nila, pinag-alert nila yung mga container ko. Ngayon, meron akong kakilala kasi sa SSPDC, si Jojo Bakod po. Ni-refer niya ako dito sa Tita Nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bakod, si Tita Nani, si Noel, tsaka si Jack. In-explain nila na sila lang ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila, hindi ka makakapag-transact sa Bureau of Customs. So, ang pagkakaintindi ko po doon, wala pong player o sino man na gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag hindi ka nagbigay sa kanila, mahaharas nila, mahuhold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bakod? At paano mo siya nakilala? Si Jojo Bakod po, nakilala ko po yan. Nagkasabin po kasi yan sa Piat. So, nagkataon naman na nasama siya sa SSPDC nung panahon na yun. So, nasabi niya sa akin na, yun, kaya niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs. At ni-refer niya nga ako doon kila Tita Nani. Si Tita Nani naman nagsabi na, yun nga, sila yung Davao Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. So, yun po. Ako naman, ang gusto ko lang naman magnegosyo kung sa totoo lang po eh. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga tao nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte tsaka si Vance Carpio. Sila po yung mga nagbabanggit nun. To us, ang mga dumadating na container, nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So How would you identify who the owner really is? Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents is presumed to be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor. But in the regular scheme of things, Your Honor, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things, ang consignee ay ang owner? Or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner? Notwithstanding the fact that there's a consignee,
who is the authorized party to receive the shipment?